So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron dito interview si Mike Defensor na napikon po siya on air. Dito nga po sa isang host na babae sa Storycon sa News 5. So, nakalimutan ko yung pangalan ng babae pero basahin na lang po natin, no? Kasi sari-saliwa po yung sari-saliwa po yung statement ni Mike Defensor dito eh. At ito malalim tong sinasabi ni dito ni Sus Palsis. Sabi niya dito no, pikon na pikon at bastos na bastos si Mike Defensor sa interview niya sa Storycon tungkol sa pag-fake affidavit ni Orly Gutesa. Lalo na pag babae ang nagtatanong, si Regina Lay. O si Regina Lay pala yun, di ba? So ito ang kwento. Mike Defensor is a former congressman and loser mayor candidate for QC. Pero ngayon, nagpaparamdam ulit para sa 2028 elections. O nga naman, tama nga naman. Ang matunog ulit, susubok as mayor ng Quezon City. Natitibag ba ni Mike Defensor si Joy Belmonte? Actually, mga kababayan, no, tingnan ninyo nung pandemic po talaga, si Joy Belmonte po yung pinaka-worst performing na mayor nun. Di ba? Nung pandemic yun si Joy Belmonte. Pero, ang laki po ng in-improve ni Joy Belmonte ngayon. Ang laki ng in-improve ni Joy Belmonte kumpara po dati. So, matitibag ba ni Mike Defensor? Si Joy Belmonte kung kailan ngayon hindi pa siya nag-improve? Di ba? Masabi dito, but Mike Defensor is now a certified DDS. Totoo yan. Loyalist to following playbook from Atty. Rodriguez, attack BBM and Martin Romualdez to appeal to the Duterte base. Yun ang malinaw dito. Ang kapatid ni Vic Rodriguez si Edwin Rodriguez ay campaign manager ni Defensor noong 2022. Yun. So ito pala yung connection ngayon, no? Yung connection pala ni Rodriguez at saka ni Defensor. Okay. So bakit ginawa ni Defensor to? Ang tanong dito, di ba, ayun ang sinasabi ni Mike Defensor dati, di ba? Loyalista ako eh. Di ba? Actually, sayang si Mike Defensor, no? Masasayang eh. Siya pa nagbabanggit dati ng election. Loyalista ako. Yun naman pala mga kababayan. Hindi siya na-appoint. Kaya pala galit. Hindi siya na-appoint. Na-appoint ba? Di ba? Hindi. Kaya pala galit na galit. Kaya ngayon, tinitiran na po si PBBM. Galit yan kay BBM kasi hindi siya in-appoint as MMDA chairman, lalo na nung kinontra ni Juan Ponce Enrile yung pag-appeal, yung pag-epal ni Mike Defensor sa MMDA noong 2022 after manalo ni BBM. Di ba? Get Wilson pala kay kay Juan Ponce Enrile Alam ko may sakit daw eh. Grabe yung pikon ni Mike sa mga tanong ni Regina Lay, who was only laying out the facts about how Orly Gutesa affidavit was found to be falsified by Manila RTC executive judge. Mike Defensor was cutting her off and speaking over her. Pero pag si Ronald Llamas ang nagtatanong at bumibira, maamong tupa at tumatawa at may respeto ulit si Mike Defensor. Di ba? Mukhang mukhang galit talaga. So napanood niyo ba to? So tapanoorin natin to reaksyonan natin to. Ito yan eh. Saan ba yun? Ito ba yun? Ito ata yun eh. Again. Pero alam mo, Sir Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, itong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyaring perahan eh. Yung kanya nagdi-deliver ng pera, sinabi niya yung katotohanan. Okay. Katotohanan kaagad do. Medyo sumabit eh. Katotohanan kaagad without scrutinizing the statement of Orly Gutesa. So para sa kanya katotohanan na yon. So dito siya tinatanong ngayon ng Regina Lay. Maraming salamat nga pala kay Angelita Marcos Almodja sa yung blessing po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Okay. So tingnan niyo to Katotohanan kaagad hindi pa nga na-scrutinize si Gutesa. Para pag sinabi ko na si Sara Duterte, totoong may putok. Katotohanan ba kagad yun? Na wala pang
tawag nito, na wala pang cross-examination sa statement ko? Ganun ba yun? Pinado, bentang tao, ang tao ni Saldico. Hindi mo lang pinatawag Sir. kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistently minimension. Hanggang ngayon, Mark Paul pala, ito pala sinasabi ko. Yung Mark Paul na binabanggit, actually mga kababayan, ginaya lang po nila ito. Diba? Sinabi na po ito, nabanggit na po yung pangalan po na yan, yung Mark Paul, ni Bryce Hernandez. Maniniwala sana ako dito kay Gutesa kung siya yung unang nagbanggit ng Mark Paul. Ang problema, nabanggit na po ito ni Bryce Hernandez simula pa lang. So ginaya niya lang po yan. Di ba? Para namang... hindi sinasabi na. Sir, So dapat sana, yeah. tingnan nila, ano yung katotohanan ng sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I Sir, think sir, sir. that should be the direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is Yan, just a basic. tama. That's No, the first thing to do when somebody accuses somebody of something else. You have to fact check them too. That's to be fair. And secondly, can I just confirm? So, as of today, as we're talking, you're confirming that Gutesa is In the custody. within the Philippine Marines compound. Pag chinek namin with the AFP, they will corroborate this. Yeah. Reg, let me clarify, hindi So mali So dito pala inamin din ni Mike Defensor na si Gutesa na sa Marines. So, hindi totoo yun. Tandaan nyo, hindi totoo yun Oo. kayo yung sinasabi ko. Ang No, sinasabi I ko yung know, Blue I know, Ribbon I know. Committee. Yes. Yung Blue Ribbon Committee, imbis na kunin nila yung katotohanan, ang ginawa nila is nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I think that's. I have to disagree. I So, think it is material because how can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public is doing something wrong? He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate Committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization is to make the document public. He made it in front of Yes, hundreds of millions of Filipinos. Right. So yung question ng hindi totoo lang, immaterial yun, no lawyer Right. will tell you that it's even the Supreme Court has already decided on the effects of notary on the petition and affidavit submitted correct. by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it Regional, doesn't. No, it the doesn't. Manila Regional Pagka Trial ikaw Court. nagbenta ka ng Sir, no, sir, it wait. doesn't. The- Wala, di ba? Wala. Pikon no? Pikon Kasi may point talaga yung Regina Lay. May point talaga siya. Yung peking notaryo mga kababayan, hindi naman sinabi ito ng kung sino man Manila RTC mismo may sabi, may decision na po yung judge. So, paano mo sasagutin yun? Na korte na mismo may sabi, peke yan. At sinugundan pa ng NBI, peke yan. Oh, paano mo sasagutin yan? Kunyari, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineke yung notaryo. Wala tayong magagawa. Is it our fault? Kung sekretarya ng abogado ng firma? Right. But the Manila but Regional it cures Trial it. Court. Now, it cures Yes. the situation because he went to the Senate. Okay. He Yes. gave Yes. an under oath Okay. statement to the Senate. Yes. Okay. So, in any case, Pero- the point is the regional trial court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. And there, again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. if Let me it turn the was question falsified, around and it's ask not you. Tama, nagtatanong pa sagot ng sagot Di pa tapos Tesa's fault. Okay. So let me, sir, yung let me. sinasabi ni Sec Ronald, Ronald, pineki ba niya yung seal? Pineki niya yung pirma for 250 pesos. Pepekiin ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate. Diba? Pero So- let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Why are you so convinced he's telling the truth? Ayan ito magandang tanong to Kakamit mo lang naman yung tao, bakit naniniwala ka kagad sa kanya? Diba? Magandang tanong yun Oh. Kakamit mo lang, kakakilala mo lang sa kanya, pero paano mo nalaman na sabi siya ng totoo? Tignan mo sagot ni dito, ni Defensor. Because by all logic, even if I'm congressman now and investigating it, by all logic, yung tao nagpunta dun sa committee namin sa Kongreso, nag-oath.
Kahit na nga hindi niya notaryo, legal na yun. So now, people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Okay, nasagot niya ba? Hindi niya nasagot eh. Nasagot niya ba? Ba't ka naniniwala, nakakakilala mo lang sa kanya, ba't ka naniniwala sa kanya kagad? Hindi niya nasagot eh. Hindi niya nasagot. Oh. Maganda nga, imbestigahan yung notaryo. So by all law, Ayaw na pag-usapan yung notaryo, pero siya naman yung bumabalik sa notaryo. logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong-bilyong pera ang dinideliver kay Saldico ng mga tao at siya naman ay dinideliver kay Speaker Martin? Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Gutesa, came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinideliver nilang pera, yung kinukuha nilang pera, dito pala lang gagaling. Yung boss pala nila, involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. And under what, if you know, under what conditions would he come out to speak again? Only with a formal summons from the ICI or the Senate Blue Ribbon? Yung last message relayed to us by yung connection lang namin, I don't talk to him directly. Pag may official summons by the NBI, by the DOJ, or the Senate Committee, he will go and he will cooperate. Ano yung kasi kung yung mahalaga eh, yung testimony niya i-deconstruct. Paano once lang siya dumalo eh, di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at saka scrutiny, no? Dahil for now, yung isa kasi kaya na ma-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Dapat sasagot siya dyan eh. Diba? Dapat magsasampa siya ng kaso dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung yun yung mahalaga eh, no? Dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok na mga Kaya nga, di ba? Ayan ang sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Yung pagkatapos nga po nilang umatid ni Gutesa dyan sa Senate, kinabukasan, may schedule po siya sa DOJ. Pagsampa na po ng kaso kay Martin Romualdez yun. Ayun na nga po yung pagkakataon nila para magsampa ng kaso kay Martin. Pero ang tanong, bakit tinago ninyo? Bakit nila tinago? Ako naniniwala ako na nagtago dito kay Gutesa, ito, sila. Mukhang sila. Mukhang si Marcoleta at si Mike Defensor. Tingin ko lang. Kasi nililigaw nila eh. Nasa Marines daw, si Gutesa wala naman doon. Ganyan po mga kababayan, no, kapag yung kapag kasangkot ka sa isang scheme, sa isang conspiracy, nililito mo yung flow. Di ba? So ako naniniwala po ako na yung paglilito nga po nito ni Mike Defensor, di ba? May dahilan po 'yan kasi nga po mukhang sila po talaga nagtatago. Di ba? Suspicions, no? Dahil whether whether sinasabi nyo, immaterial yung usapin ng Notary Public, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify siya, pwede kang, di ba kaso yan? Alam niyo, abogado kayo, Kong, di ba? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yon, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Sabi ko, baka, no? That's the point Well, of the notary. unang-una sa lahat, Pilit mo pa. Oo, pilit mo pa. Sige, actually maganda sinabi ni Llamas dun pero pilit mo pa. kanina nga, yung tanong mo, sabi mo, di ba? Bakit niya i-falsify yung document niya na pwede naman niyang hindi na notaryo? So, yun lang gusto kong ilinaw. Kasi, yung substance ng sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestiga. Ito yung point no? Totoo. Natatawa ko dito Okay. Ngayon, sabi ni Mike Defensor, may nag-ooperate daw po para sirain si Gutesa. Actually, hindi po ganun yung mag-ooperate
Kasi kapag nag-ooperate po, ito, actually, napaka-sensitive dun sa sabihin ko. Kapag nag-ooperate kasi mga kababayan, isang group of people yan eh. For example, pag sinabing operation, nasiraan yung isang tao, malimit po niyan, political colors po yan. Pag dilawan, dilawan. Di ba? Kapag loyalista, loyalista. Ang point dito mga kababayan, no, ang nagkikriticize ngayon po kay Gutesa, walang kulay eh. Halo-halo. Neutral, BBM supporter, loyalista, dilawan, pink. Oh, hindi po ganun yung nag-ooperate. Malalaman mo nag-ooperate mga kababayan, yung tulad ng ginagawa ng mga DDS. Oh, lahat sila DDS. Pero ang ino-operate nila ngayon sirahan, si Claire Castro, for example. O kaya si BBM mismo. O kaya si Lisa Marcos. Ganun pa yung ino-operate. Pero pag ganito mga kababayan, no, na lahat po ng tao, no, na came from other political affiliations, hindi po ito operation eh. Hindi po ito pag-ooperate eh. Ito po talaga ang pulso ng taong bayan. Ayan po talaga pulso ng taong bayan. Paghalo-halo na po ng salita. Pagsalita na po yung mga loyalista, BBM supporter, pink, tsaka neutral. Yan na po yun. Wala nag-ooperate dito. Gawa-gawa mo lang yan. Kasalanan ba ng mga nakikriticize di kay Gutesa kung tanga-tanga yun si Gutesa? Kung tanga-tanga yung kwento niya, kung ang pangit ng script niya, at ngayon nagtatago siya? Kulit naman ito ni... nila na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. 'Di ba? Yung lugar na yun 24/7 at sinabi ko nga, meron kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yun sa iba pang kontrata parehong-pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, Pipilit niya pa talaga sinabi ng NBI eh. Na peke yung pirma. Pinipilit niya pa talaga, di ba? Tingnan mo, di ba? Ulitin natin. Sige. in fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag Hindi pinatawag, di nga siya umattend, di ba? Sinungaling talaga to eh, no? Pinatawag po si Gutesa ng DOJ, hindi po siya pumunta. ng NBI. So gusto ko lang yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. After the Senate committee hearing, natapos na. Sir, we have it on good authority. He's going to get invited to the next Senate hearing. That was confirmed to us by Senator Ping Lacson. Now, I want to ask, Okay. why do you think sa'yo dinaan si Orly Gutesa? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Marcoleta. Because at that time, when he told me the first story, si Senator Marcoleta was the chairman then. Nung So you're umattend na close siya, to Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, nagbago na. It was the day, yeah. So you're the close day to- after, if I'm not mistaken. So you're close to Senator Marcoleta? Ever since, when I was in Congress, yes. Okay, so clearly until now, because sa'yo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Yes. Okay, why, he was a surprise witness, no? He wasn't on the docket that day. That's why Yes. everybody calls him a surprise witness. Why did it have to be like that? Ba't hindi na lang siya in-announce beforehand? Kasi, from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta requested Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then, he was allowed. Si Gutesa was allowed to give his statement. Yeah, but he was presented during the hearing na eh, not before. Hindi nasabihan basically si Senator Ping Lacson that there was a surprise witness. So, That's my point. It's hindi naman ano yun. Again, in the committee deliberations, that is very immaterial. Kasi if the committee chairman will allow, and the committee allows it, unless sinabi ni chairman, huwag ka mag-present dito. If Actually, mga kababayan, no, mukhang dun po talaga nagkamali si Lacson. Pinayagan niya magsalita si Gutesa ng hindi na-vetting. No, kasi tandaan po natin, no, kapag ganyan pong mga hearing po sa Senate o kaya sa Congress, especially pag ito po ay naka-public, malimit po talaga yan. Bago yan isalang on public, dapat po binibetting po yan. So doon medyo may lapses doon si mukhang may lapses talaga doon si Ping Lacson na pinabayaan niya magsalita si Gutesa ng hindi nabebet. No, so well, decision niya yan. So wala tayong magagawa doon.
So, ito na nga yung nangyari. Yan na yung consequences. Di ba? Lahat tayo na surprise. Oh, di ba? Muna natin yan. Then, ganun yung mangyayari. O, ito pakita ko lang po to. Para, ito, post ni, Attorney Makalintal. Ayan mismo, pareho-pareho ng pirma. O, Makalintal na DDS din, di ba? DDS kasi Makalintal, di ba? yung petition niya, sorry, nakikita ba? Oh, sir, hindi Sir, makita. nakakroma kayo, sir, so Hindi it makita. disappears. Pero, Yeah, sorry. So, Pero- ito yung kay Makalintal, tawa nga ako ng tawa. Pareho-pareho dun sa kay Gutesa na... pero, na kung statement. ang mahalaga kasi rito yung forensics ng signature. Correct. Dahil ako rin, nung cabinet secretary ako, may nakita ako mga Pipilit pa talaga eh, no? Punta may forensics na nga eh. signatures ko na parehas na humihingi ng 10% sa mga project sa mga mayors. No? Agree. Ibig sabihin, Dapat sa pareho. ang Dahil point madali natin naman dito yung ay- i-forge eh. No? Kaya ako mismo natawa eh. Ba't ako may signature dito? No? Asking Yes. openly for 10% sa projects. Natawa ako ron. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, And that's- Kong, ang mahalaga kasi ay may forensic na investigation dun mismo sa signature. But because it can be forged. Also, kung So, alam mo, sir, ito, gawin nila yun. Tingnan nila sinong nang loloko at sino ang nasa likod nung pagpa-discredit kay Gutesa. Pero mas importante sa akin, kunin nila yung substance sa sinabi ni Gutesa. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nagdi-deliver ng pera, patawag nila. Nasaan si Mark Texay? Yeah. Nasaan si Paul Estrada? Tama yun, imbestigahan nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman ng bawat mamayang Pilipino, totoo ba itong nagdi-deliver ng pera? Saan ang galing tong perang to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang At nawawalan ng pera saka sa ating mahalaga bansa. Kong, ang sinasabi nyo, hindi siya nagtatago. Hindi siya Anytime nagtatago. pwede siyang lumantad. Yes. Basta pinatawag Yes. siya either ng DOJ, NBI, Senate Blue Ribbon, no? Yun ang sinasabi nyo ngayon. Yes. Well, papatawag Lalo naman ba siya siya? next week. Yes. Sorry, November 14. Assuming that Senator Ping Lacson becomes Blue Ribbon Committee Chair again. And by the way, also, sorry, Congressman, pero I have to set the record straight kasi nakakausap din namin yung the other side, the other parties to this. It's also not true na hindi nila investigahan what Gutesa said. In fact, Senator Ping Lacson himself told us kukunin nila yung ledger. What do they call it? Yung journal where yung to verify the The claims logbook. about the truck coming in and out of the house of Alam mo, former Speaker okay Romualdez. yan. Mag-concentrate, patawag nila yung notaryo. Correct. Reg. So may investigations naman to, based on the Gutesa's testimony. So it is happening. It's not true that it's not happening. It's not happening, Reg. They haven't called the 90 people that are assigned. May 7 pulis na active police na nasa PSPG, hindi nila pinapatawag. Merong mga taga-Air Force. Itong mga ex-Marines, basta total of 90. Wala pa silang pinatawag doon. Alam niyo kung bakit ganito, no? Alam niyo kung bakit ganito? Yung puro patawag na yan. Naalala ko si Naalala ko bigla si Alien Morales. Kilala niyo? Mukha kasing alien eh. Si Agent Morales, di ba? Naalala niyo yon nung meron siyang hearing kay Bato? Lahat ng sinabi ni Morales, pinatawag. Lahat ng pangalang binanggit ni Morales, pinatawag. Ano nangyari? Wala lang, nagulo lang. Lahat ng pinatawag ni Morales na mga pangalan, lahat tinanggi. So mahirap po yung gano'n. Pag sinabi, papatawag ka agad, mali po yun. Hindi pwedeng gano'n. Minsan po kasi magugulo lalo. Oo. Di ba? Yung kay Morales, di ba? Ganun yung kay Morales eh. Pinatawag si Ochoa, pinatawag yung mga appointees ni Pinoy. Tapos sa ending, tinanggi naman lahat na sinabi ni Morales. Actually, doon pa lang mga babae, no? Ito, naalala ko lang, no? Ganun po kabobo si Bato. Kasi the first place ng kababayan, no, dapat, nung tinanggi na po si Morales ng isang beses ng kanyang pinangalanan, dapat tinigil niya na po yung hearing. Kasi wala lang, naglolokohan lang kayo dun eh. Di ba dapat meron siya ultimatum kay Morales nun eh? O, pwede yun, di ba? O yan, nagpapangalan ka na naman. Pag ito, tinanggi ka naman ito, titigilin natin to. Dapat ganun. Wala eh. Marcel Soriano, di ba? O nga pala, pinatawag din. Yung si Paul Estrada, dapat yun. May warrant na yun sa Senate. Dapat yun, nagkaroon na sila ng subpoena para So- itong dalawang to magsalita. Nawala kasi si Senator Ping Lacson kung as a head ng Blue Ribbon eh. For a few weeks. Presumably, mag-a-assume lang siya Oo. sa middle of November. So Pero ang tanong ko si Ronald, bakit yung ledger ang Sige, imbestigahan nila. Pero okay yan, yung ledger, kung sino to. Si Ronald, pag bumanat, alam mo, no?
Sa pool na sa pool eh. O nga naman, paano papatawag? Itinanggal nga siya. Nag-resign pala siya. Nga pala. Para papatawag, natigil nga pa yung Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Pero ito po ng substance natin, mas critical to sa atin eh. Yeah. Yes. Congressman, Diba? you seem so fired up about this. What's your interest in this? Kasi sabi mo, di ba, bumalik ka na sa private sector. Because, Reg, I hate it pag may gumagawa ng spin sa storya na bansa na natin ang nakataya. Diba? Ayoko talaga ma-involve. Ayoko, 1,000%. Ayoko. Ano nito, sinungaling, puta, meron kang ginawa kay ano eh. Kay pangalan nito, kay Ador Mawanay. O, di ba? Galit daw po siya pag nag-spin ng storya. Ano ginawa mo kay Ador Mawanay? O, di ba? Pag spin ng story yun, ginawa nyo ng kwento si Ping Lacson. O. Sinungaling. Involved. Nung si Gutesa nagsalita, nung sinabi niya to, hindi ko alam ang gagawin ko kung ilalabas ko siya kay Marcoleta at madadamay na naman ako. Ngayon, nung nagsalita na siya na, hindi ko nakita to, yung mga sundalong kasama ko, may isa pa daw na galit kasi binahanga yung pamilya para sa bansa na huto. Di ba parang, kung gusto natin talagang tingnan ko anong nangyari, tingnan nila lahat ng sinabi ni Alcantara, ni Bernardo, ni Diskaya, ni Gutesa, at kailangan tanggalin na yung storya na gusto nilang palabasin. Wala nang ganun, wala dapat Pink, walang Duterte, walang ano talaga yung storya dito? Gutesa is saying may pera siyang dinideliver. Ito yung mga tao na kasama niya. Patawag nila. Ngayon magdidebate tayo sa notaryo. Hindi ko maintindihan niyo. Okay, sige, Kasi- later on ayusin natin to. Pero ang importante makuha natin, nasan yung mga taong yan at totoo ba itong sinasabi nila? Yes, correct. And again, coming back to the point, yung issue with the notary kasi speaks to his credibility. But anyways, sorry to ask the last question very bluntly. Pilit talaga ni Regina eh, no? Hindi, importante yung notaryo. Importante yan. But nobody is pushing you to do this, to be involved in this flood control investigation, sir. Kasi yun yung I sinasabi think ng iba. it is now the responsibility. Hindi ako nagmamalines. Ayan, Sec Ronald, nagsilbi tayong dalawa sa gobyerno. Wala akong pagmamalines. I'm not saying that I did this, I did that, I'm not like this, I'm not like that. Grabe na nangyari sa bansa natin. Ibang klase na yung korupsyon. Ibang klase na yung nakawan. Dapat naman may managot. Dapat naman ayusin na natin itong bansa natin. Kailangan nating i-reboot yung nangyari dahil pasama ng pasama ang sitwasyon. Parang mali ata yung pagkakaalam ko Parang mali ata yung sinasabi ng data. Kasi mga kababayan, yung sinasabi po ng data, ang pinakakurakot po ng administrasyon si Gloria. Pangalawa si Digong. Ayun po kumakalat sa mga data mga kababayan. Hindi, kumakalat. Actually, ayun talaga ang data. Ilang beses ko nang pinakita sa inyo yung data po na yan, na talagang matindi po yung kurakot ng panahon ni Gloria. At tandaan po natin, itong si Mike Defensor, tuta po ito ni Gloria dati. Diba? So, by the way, no? Ang maganda dito, ilabas nyo na lang si Gutesa. Ayun ang pinaka-importante dito. No? Para magkaalaman na. Huwag nyo kasi itago. So yun mga babae, so kayo po, no? Ano po masasabi nyo nga po dito sa pagiging pikon? Actually, pikon na, di ba? Mukhang obvious na pikon na talaga si dito si Mike Defensor At ang sinasabi nga dito, na posibleng motivation talaga ng Mike Defensor kung ba't niya ginawa yan, kasi hindi po siya na-appoint ni PBBM sa MMDA. Mukhang yun talaga. Diba? So wala talaga, di ba? After nung matalo nga po ni Mike Defensor, wala na, i-chapwer na si Mike Defensor sa PBBM admin Wala na, di ba? So yun mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito. So syempre, pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dito po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di makalabisan, pa-share na po na video po na to. Okay? So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo mamayang gabi. Magla-live stream po tayo mamayang gabi ulit.